Yes. Libreng legal advice on air. Yagamang sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Aro aton nga partner, Attorney Axel Gonzalez. Nga una magkaroon sana nga katangkihan. Nag-relax ay may ana magkaroon nga project padauman rong tangke agbuhian tad crayfish rito. Oy, iluan ay gali kay Jeffrey. Hari ko, good morning. Kunta nagapamati ka magkaroon na good bati mo rang pagpasayaman, ha? Ay una sa may Blisite, kahapon bumisita kami ni Commander. Ay plano namon mag-crayfish farming. Ay kanugon man mga kondong tangkay naman niya to, hindi kami maglagad baboy. Gali, nalipat ako. Istoryahan ko mga kondong Office of the Provincial Veterinary. Maybe tomorrow na lang. Kung ano-anong sitwasyon ay may executive order ko angani. Si Governor Joen rong pagban guman sa mga baboy nga raya sa probinsya Dakan. Pero yan ay kita sa aton karang lunisan ang programang Crime and Justice. Diyawan sa pihak ng linya. Attorney Axel, good morning. Attorney. Ayun. Alam ko nag-agahon kito sa atong mga kasimanwa sa akyan. Gagapagamati sa Energy FM, Crime and Justice, Asensio Akyan. Yun, sa aton nga mga may dugong bayani, nga mga aklanon, proud to be aklanon, no? Dali lang, iba't hingan rong ihip ng hangin una sa from your end. Iya ko makaroon pa rin sa Pitpan. Ambay ko gid matcha na amoy ko ta. Washington. Nagahuyap kandeng basi magkaduga, kablanggugan ta. Oy, Madre de Agua. Oo, ba? Anyway, anytime, magaling hindi kita ko kagawa rin makaroon. Magaling, madali ka man lang abi kada magpamasyal ka rin. Pero gusto ko man, one of these days ay ma-live man ako nakin naman. Oo, na-humgan kumakon, amoy kanipaan. Ha? Oo. Puro ako diya ka, iping, abong gakit diya, pre. Aba, gakit ka na miton asayon. Wala mong ginakuha ng mga gakit. Ay, wagid na wild bay. Nagatay, mabakalatan nakita ita turkey meat sa City Mall. Agul mabahu-bahu ito ratong pang-uson. Binatarong nga gakit nga ron. Ay kumpleto matarong kanding? Abo, matanaw. Kumpleto matawa. Amat-amat pero abong ko pa nga Oo. Ma-targeton ko ng mga 100. Kat mga dagag ko, nga mga breed. Native na ako ng tayo. Native na. Turo nga medyo mong batayad, baga mabaw-baw. Yan, oo. I-crossbreed natin sa buffalo. Crossbreed. And then, Juan, nanay do kanding. Yan. Kaya ako mambaka riya. Yes. Ay, ako nibaligya ko lang, baka ko kanding. Puro kanding lang. Mas madali na mag-abo ro kanding. Ay, kabuhay tabing huwad sa baka. Oo. Ako ginobre, pre, kuragan ko yung area. Buhian mo ka sanda. Outlet nanda. Ay, basically, libot ang lugar nga right na suba. Yes, parang isla ito Oo. So, buhian ko sanda rin, okay nga. Oo, mas may so, fence. So, I can have at least kahit 200 na kanding rin buhian ay kaya-kaya. Ay, maabo. Hindi ka magpakaon. Oo, ay buhian mo ang sanday. Pag gusto ito sandaw na, kabin tagsukan mo rin karot mga Madre de Agua ron ay. Butangan nyo na ako pa. Tubig ang rimong ko, nagtutawo ron, kabantay. Oo, basta may pero tubig ang expenses. May sakyatan yung sanda. Doon yung mga kanding may andang lakwan sa kaan ba. Oo, anday nga payag-payag rin na may sagug ang hay. Tod sanda karon mga igistar. Oo, ba. So, pero to ba? Partner tayo Pero to ba? Ay, iya man doon, galing nagtrangkaso. Nagtrangkaso ro ako nga mananggiti. Ay, pero nagpag kami.
Ay kiwat man ang giting ito at piloto. Kugangon ka ting sa supply kara. Ay, anyway, may ayag Lunes na. Ha? Ay haraguman kita sa aton nga programang Crime and Justice. Pag-istoryahan naton magkaroon ay interesting topic pagid, no? Arong estafa, theft, qualified theft, no? Sa marundayang mga krimen nga matawag, may kulong gidara, attorney, umpisahan ta. Siyempre kung estafa, theft, paano itong may kulong ron, galing mas mataas kung halimbawa, theft ay, mga theft ay tanong simple theft ay, mas kulong man gapon, pero unlike yung qualified theft, gaabot ka 20 years ka ron gusto mga ta. Agoy. So, doon do kwan. Doon do mga dapat i-discuss naton sa ato mga kasi manwa. Halimbawa, ato yung tabing pagtanaw hay nayang ka panakaw ko yung niyog. Panakaw ko niyog sa mga tagamnan ni niyog ay qualified theft yan. Mataas ang penalty. Pero iba ito parang wala lang, no? Hindi nila alam eh. Parang normal lang. Kasi hindi naman pinupustro dito sa atin, hindi naman uso yan. Pero kung pailan ka kaso, kulong talaga. Ay, Ano ay, i-discuss natin kanda kung ano ro penalty. Okay. Start kita, attorney. Ano ro, differentiate. Consider ka nga manakaw. Oo. Theft. I-differentiate ta. Theft, estafa, and qualified theft. Oo, pre. Sige. Discuss na. Unahon tarong estafa di karanay sa theft at qualified theft. Ano rong pagkakaiba ka attorney mauno ka bugat ra? Okay, road theft ka rin panakaw ba? Nga may intention nga bungon do personal property ibang tao. Pero wa gagamit tahas. O hindi ko magamit ang tahas. O wala man ginsamad ro mga bagay ro pinto o aparador. Expert level. Something like that. There's no force, no? No forcible entry. Ibig sabihin, simple theft karon. Example karon pre hay kwan na yang mga akyat bahay nga ra. Ayan. O kaakyat bahay nga ron theft ron. Ngayon, ang penalty dito ay mas manaba kaysa sa qualified theft. Kasi sa theft lang naman, nagbuo kay personal property, okay? Na pag-aari ng ibang tao, okay? Tapos ay gusto mong imo ba intent to gain, ibig sabihin panakawon mo para ikaw ta magpanimpugos, di ba? Wala, pwedeng kwarta, relo, property, ano mga gagamitan sa bagay. Cellphone. Okay? Tapos, wala kang gagamit dahas of force sa pagpanakaw mo. Mahipos. Ibig sabihin, pagtalikod tagaan ha. Sinugod mo rin bagay. Sinugod mo. Binuog mo rin sa gamit. So that is, theft ron, simple theft ron. Kaya maaburo nagkakabail, no? Nakakagawa man yagi. Pag doon Depende is lower. Lower kasi. Agro, bail ka rin recommended ay manaba man lang. So pagkapanakaw, dakop, bail panakaw mataman. Pero siyempre, ang korte, alam na nila kung ikaw ay habitual. Habitual kang magnanakaw, pero i-impose mo karon yung pinaka-highest penalty. Ayun. Pag mga habitual. Kung mga mabuhay-buhay, kung ikaw ginatanahay sa inyong komunidad, o may record kayo sa pulis o sa korte o sa husgado nga, doon imong opisyo, panakaw, ay nayang mataas na gyapon kimo re-impose nga penalty. So aggravating circumstance
nga ikaw ay ugali mo ro pangbuol-buol it mga gamit it ibang tao. So that is the theft. But then, itong theft na ito, compared mo sa qualified theft, ang qualified theft is mas mataas ang penalty. Ang qualified theft, is nagbuog at gamit it ibang tao, panakaw man gyapon doon. Pero kung ikaw ay domestic servant, halimbawa, kasambahay. Pag kasambahay ka at naglakaw ka, sa bagay ko imong amo, high qualified theft ron. May trust and confidence imo, gin-abuse mo. To take advantage of your position as domestic servant, pag nanakaw ka, that is qualified theft. Mas mataas na karon do penalty. Mas mataas man do bail. Okay? So tandaan nyo, kung domestic servant, okay? Pataywa kung empleyado ka. Empleyado ka, halimbawa sa kumpanya. Ikaw ro cashier, di ba? Cashier ka. Iwakan mo ginarimit do kwarta. Pinakat off mo lang, di ba? Mag-remit ka lang ng 500 instead na 1,000. Ibig sabihin, meron kang custody sa kwarta, agi mo agin, malbert ba, agin sa appropriate, di mo umuntanawang pagsubmitan. That is qualified theft. Kasi, may kwan ka eh. Yung trust and confidence pa rin eh. Because custody ka sa kwarta, and then hindi mo binigay ang hindi ka nag-remit sa tag-ana at kumpanya. So, yun, mga sample natin doon sa atong mga cashier, huwag kayong mag-umit dahil huwag kayong magbubuo ba. Kung pilaro income, may imaw man din yung ikuan dahil magkaroon kayo ng problema later on. Magmadakpan ka mo kung qualified theft and the penalty, aabot ka ng 20 years. So, mas may pa nga pumatay ka tao, base 12 years ka. So, that's qualified theft. Okay. Mataas yan, pag empleyado ka. Gumamit ka pa rin ng kuwan, duplicate key. Para makasuod. Hindi mo finorce. You did not force to open the door. Diba? Walang violence. Pero kung duplicate na yabi, susi. That is also qualified theft. Even without forcible entry. Yes. No, as long as sugod mo nga not within the required office hour. Nagamit ka pa duplicate key. And using a duplicate key na hindi naman na-acknowledge nung kumpanya nung nagpagawa kat-ing para makasugod ka anytime, no? Ano man galiron, qualified theft man. Qualified theft. Mataas ra. Doon yung mga, kung halimbawa yung ginatawag natong grave abuse of confidence, pinagkatiwalaan ka. Sige, buitian ay manaro o kwarta nga ra, buong tuki mo next week. And then you did not return the money. Then there is grave abuse of confidence. Okay. So qualified theft. Okay? Pero attorney, kasi may... pwede sa staffa, pwede sa qualified theft. Pero depende sa presentasyon at abogado kung ano ro do crime committed. Anyway, ang qualified theft at saka staffa parang isang title lang yan sa revised penal code. So kung halimbawa nag-file ka qualified theft and then the court found out staffa, ganun na rin ang kwan. Pwede ka pa rin makasuhan sa staffa. Okay. So, yan, staffa. Yung kwan pare, yung coconut taken in the plantation. Isa pa yan. Oo. Yan kasi parang, parang nagiging normal na lang, no? Okay. Panakaw ka na yung niyog, hindi ka nagpaalam sa tagana, ay 6 years, 18 years, 20 years pa.
Dahil sa niyog, bakulong ka at least 6 Sa, years. sa niyog lang, ilang bilog ng niyog, pero manaba siguro, pero definitely, mataas na yan, hindi ka talaga, siguradong kulong ka. Pero depende lang kung medyo, siguro kung nagutom ka or kung ano, pwedeng babaan ng korte dahil siyempre ang judge. Yan naman ang sinasabi ko sa iyo. Ang judge kasi pre, may tao rin yan eh. Ayan. Minsan nag-uwi ka man, di ba? Gutom. Okay, gutom eh. Nanakaw ron. Kaya hindi kung panakaw ka, kung paramot ang kupra, ibaligya mo sa ibang klase ron eh. Pero kung nanakaw ka kanon mo, baka magnaba-naba rin mong sentensya. Pero kung pa rin, mahaba pa rin ang kulong yan compared sa simple theft. Parang simple theft kasi yung hindi qualified eh. Yan ang kuha natin. Yan ang sinasabi natin qualified theft. Yung breaking the seal. Yung halimbawa, may sobre. Padayon sugat or whatever. Kita mo nga may kwarta. Saan mo? That is qualified theft. That is not intended for you. Okay. May kwartang nakakuha, nakasingit, di ba? So yun ang mga kuhan. Qualified theft. Kung panakaw pa rin na yung motor vehicle, qualified theft rin. Pero makaroon, mas bago pa, carnapping. Carnapping na. Mas mabigat ang carnapping. Pero sa revised penal code natin, which was promulgated in 1932, 1932, wapagagira. Wapagagira, 1942 gira, 1932. Ang revised penal code natin is 1932, kaya mga fine lang, 50 pesos lang. Pero gina-upgrade yun para umabot sa tama ba yung sitwasyon. Dahil iba yun ang panahon ngayon. So 50 pesos na ano lang ron, wanganit. Wanganit, pong bilog na sigarilyo ron. Diba? Pila makandot mga sigarilyo, 150, 160. Yung fine, 50 pesos lang. So dapat inaayos yan, ina-update yan. At that time, in 1932, 50 pesos is mahulot aron. Malaki na yan. Oo. Malaki na yung 50 pesos din. Baka equivalent din yun. Baka mga 50,000 na siguro o 20,000, something. Kaya siguro mga 20,000 o 10,000, something. Ito may tanong, attorney. May tanong dito. Okay. Basahin ko. Kes Jofel, good morning, attorney. Good morning. Sa kasong qualified theft po, may empleyado kami dati na hindi nag-remit. After 2 months or more, nung na-call ang attention, sa kanya binalik yung pera. Mag-consider po ba yun na qualified theft kasi binalik naman niya nung na-call na yung attention niya? Ang punto dyan is qualified theft pa rin yan. Committed already, consummated na qualified theft eh. Ibig sabihin, qualified theft, consummated na yan eh. Kasi kung hindi na-call yung attention, hindi na pag-alaman ng management, so goodbye na yung pera din, di ba? But point is, yan ang sinasabi, there is already, the crime of qualified theft was already consummated. So, under the law, liable na siya. Pero the fact na inuli niya, mitigating pre. It will mitigate the crime. So instead siguro kung 12 years noon, depende sa amount, i-mitigate ka man dahil korte, bukasan natin judge. Ang judge kasi may option talaga. Ayan. Hindi naman masama ang mga judge natin, mababait naman yan talagang. Tao rin yan. And they don't want anybody na makulong as much as possible, lalo na yung mga first offender o yung mga nagkwanyang. Pero the fact na nagnakaw ka, consummated na ang theft mo, bigyan ka ng sentensyang mababa. Okay. Ang judge. Yan discretion na yan ng judge. Hindi na sa abogado yan. Hindi na namin control na yan. Pagdating na sa mga penalty. Kaya nga ako hindi rin ako masyadong magaling sa penalty na sinasabi na yan dahil it will always be the judge who will impose the penalty based on the aggravating, mitigating circumstance, ganyan.
So, may mitigating. Hindi kung mitigating, bababa. Pag aggravating, habitual kang manakaw, may record ka sa korte, may record ka sa pulis, ay tawagin mo kung ano maximum. So, that is the kwan pare. Okay. That, So, that is the, na-commit na yung crime. So, pwede siyang kasuhan. No, pero Cemented na yun. ang judge, pag nalaman Baka na ibalik naman, basi mag-uwi. mando judge, ay tawan niya mo, minimal nga. Pero hindi pwede karon tawag ka na, rong abogado man at kumpanya, tawag ka ra ho? Ano nga ni ron tawag ka ron attorney? Kinyo nga mga abogado, kung bukod ba imat kumporme sa penalty nga gin tao, ay tao it andang tao kung tama rong term nga position paper again nga nag-request kami judge nga haba-haba irong dagon nga penalty. May ganun ba? Hindi. Discretion ng judge. Hindi na pwede questionin. Hindi fact pa rin na sinuli ang pera. Oo. Mitigating na yan, automatic na yan pare. Ayun. Ito naman isa pang tanong, attorney. Nangyayari po, attorney, mga mahigit isang taon na. Pero wala kaming idea na pwede palang kasuhan ng qualified theft. Wala na po siya sa kumpanya pero anyabang at ang daming sinasabing negatibo sa amin. Siya pa ang victim. Pwede ba namin siyang kasuhan kahit mahigit isang taon na ang nakalipas? Oo, qualified theft. Kahit na 6 years pa. Kasi depende sa penalty. Baka 10 taon pa yan ang prescription yan. Not sure na, hindi ko na makuha yan. Pero qualified theft, considering na ang penalty is mataas, ang prescriptive period yan matagal. Okay. Kaya kung 1 year lang, pasok na pasok yan, pre. Okay. So, thank you, Pwede attorney. talagang i-file. Nakikinig sa atin yung mga Kaya huwag silang magyabang. Kasi pag tinira ka ng kumpanya na ninakawan mo, patay ka. Ayun, pinabayaan na namin siya na umalis. Pero yung mga naririnig namin, puro negatibo sa amin. Siya pa ang play victim na siya na nga ang natanggal dahil sa ginawa niya. Para magkaalaman, file na ng kaso pa rin. Kung matatahimik yan, at papirmahin mo siya ng kwan, na hindi siya magsasalita ng against whatever sa kumpanya. Ganun ang kwan dyan. Ito sabi pa isa, merong letter na binigay sa kanya yung management at doon sa response letter niya may reason siyang binigay, admission na hindi niya nabigay agad yung pera, na admit niya daw siguro to na hindi niya na surrender agad yung pera doon sa reason niya dahil personal daw nagamit niya at binalik naman niya tapos nag-resign siya. Pero iba yung mga sinasabi niya sa tao nung pag-alis niya sa kumpanya. Qualified theft pa rin, pare. Qualified theft pa rin yan. Pero mababa na kasi binalik eh. Ang damage inflicted on the employer is lesser dahil binalik ang pera eh. But still, liable pa rin ang empleyado ng qualified theft. Yun. Siguro mga ganito nangyayari, no? Na dahil sa actuation, no? Sa pag-alis sa kumpanya para mapakita sa iba na malinis siya, kung ano-ano sinasabi. Siguro yun din minsan yung nagtitrigger, no? Sa kumpanya na kasuhan na lang. Kakasuhan siya. Talagang qualified theft yan. Kasi the fact na binalik niya ang pera, ebidensya na yun eh. Ebidensya na yun. Talagang kumuha siya. Tsaka yung admission niya dun sa response letter niya. Qualified theft. Depende na sa kumpanya kung gusto habulin siya o hindi. Ayun. Baka Kung ako habulin. ang kumpanya, sabihin ko na lang, bawiin mo lahat ang sinabi mo in public. Magsalita ka sa Energy FM. At humingi ka ng tawad sa kumpanya. Sisingilin ko siya sa sa airtime. Hilip siya sa airtime.
And then yan ang kuhan. Yan ang... I-require siya Yan ng ang kumpanya na mag-public apology sa lahat ng radio station sa Aklan. Kanya sila public apology. Because ang Oo. radio, talagang, kung sulat-sulat lang, sino lang sinulatan, baka hindi Oh, naman sino lahat lang din sinulatan naman niya. alam lahat. Oo. Oo, So, sa lahat ng mga radio public station, apology, patay ka. tapos sisingilin siya ng airtime na lahat ng mga radio station kung ilang minuto. E di magsisisi siya ngayon. Sa kanya kuhan siya ang nag-initiate na kuhan di liable siya, baka gumastos pa siya. Is talagang kailangan, kung ako ang kumpanya, ipapapapapit ko siya sa kuhan. Ayun. Para humingi siya ng tawad. At yan ang gagastos, hindi ang kumpanya. Ay, oo. Mm. Thank you daw, attorney. Sabi nung nag-message sa atin. Ang dami mga messages pwede. dito. Ito pa isa. O, last muna, tapos mag-commercial muna tayo. Okay. Ay, sana yun. O, eto, sabi naman ng isa, attorney, ang pag nag-file ng qualified theft, tapos sa fiscal, pwede ba nilang palitan ng estafa? Depende sa assessment nila? Yun ang sinasabi ko. Uh-huh. Na pwede nilang ilipat sa stapa ang qualified theft. Ng fiscal mismo? Oo, kasi focus ang kuha ng fiscal. Saka anyway, ang stapa sa qualified theft, title sa revised penal code lang yan. Okay. Ito may pahabol na tanong kasi siya. Oo, pag pinalitan ng fiscal ng estafa, hindi ba maapektuhan yung merit ng case? Hindi. Hindi naman. Hindi kasi Klaro. based yan sa kuha kasi actually the fiscal will issue yung probable cause. Punto is, hindi naman final ang fiscal. You can always appeal the decision of the fiscal to the Department of Justice. Oo nga, tama nga, attorney, no? Kasi sa mga information din na mga nakuha namin, lalo na sa mga fina-file ng mga police, no? Minsan kasi pag yung final nila murder, tapos magulat yung family ng victim, naging homicide. Sabi nila, ay nagkalagayan na. Mga ganun, no? Yan ang iniisip nila. But of course, depende sa appreciation yan. Very bad na naging sweeping kasi may mga elements naman ng murder and homicide. Like yung kay Jobel Baet, yung sa Libakaw, Pagamanika. Murder ang kinaso sa kanya, actually, bumagsak talaga sa homicide yun eh. Ayun nung kasi, nasa korte. Pero nung sa piskal, okay naman yung... murder talaga. Kasi hindi nga kami maka-present ng ebidensya ni Jubel dahil yun kasi huli siya, inquest agad. Wala nang... Kasi in inquest, may affidavit, counter affidavit, reply, rejoinder, ganyan. Pag inquest, direct, hulihin ka na kagad ng pulis, diretso ka na sa piskalya. Ngayon, kung halimbawa mataas ang nakakulong ka muna habang dinidetermine kung ano ang kaso ikakaso sa iyo. So, yan ang sinasabi nating inquest, which is within 24 hours. May reglementary period yun eh. Pag nag-lapse, may period yan. magiging regular filing. Hindi So pwedeng i-detain. Hindi pwedeng i-detain yung suspect pag nag-lapse ang reglementary period. No? Antay na lang ng warrant of arrest para ma-aresto. Pero pag pasok dun sa time frame, no, inquest proceeding, may inquest ka talaga. Hindi ka nabibitawan. Diretso. Pero pwede kang bitawan ng piskal. Yan na naman sabi nila, nalagyan si piskal. Hindi naman, very unfair yan. Pero bahala na, di ba? Huwag tayong mag-judge sa piskal. Yes. Sabihin ng piskal, for further investigation, ay relief ka. Further investigation So hindi ka na ikukulong kahit inquest yan. Okay. Pag sinabi ng piskal for further investigation, release ka. Okay. Ganun pala yun. May, may preliminary investigation pang gagawin, something like that? Wala na, pangyayari. Further investigation Further investigation. So pero pag sinabi ng piskal na, marker, tapat. So pagdating pala sa fiscal, kung ano yung assessment nila dun sa kaso, pwede pa palang magbago yung pag sa korte na?
Pwede. Tsaka hindi naman talaga nananalo. Mhm. Pero fiscal naman kasi, probable cause lang naman. Probable cause. Oo, correct. Ay, passport na, proof beyond reasonable doubt na. Mm. So, kung sa fiscal, may probable cause, even sa korte, may probable cause. You have to prove that proof beyond reasonable doubt Uh-huh. ang magiging kuan mo dyan. Ang kailangan para makuan ka, para makuan ka, ma-convict. Mm. So, proof beyond reasonable doubt, napakahirap. That is the reason why, kung defense counsel ka, Mm. sa criminal case, maganda. Dati, yan kaya ating mga magagaling na abogado, yung mga sikat, ha? Although sila kasi, mga high kwan, yung mga time ni Dakila Castro, Mm. yun, si Dakila Castro was defense counsel, si Coronel, din Coronel. Marami pa. Pag sa defense ka, madaling ilusot. Maglagay ka lang ng kwan, ng doubt sa claim. Sa kaso, maglagay ka lang ng doubt, i-dismiss na korte. Diyan magagaya mga criminal lawyer. Bibigyan lang ng doubt yung complaint. Ganun ang kwan. Ganun pala yung estilo. Ang mga defense counsel, pili nila, ang aking batting average sa pagpanalo is 80%, 90%. Mhm. Pwede yan. Pag sa defense ka. Pag sa defense ka, pwede. Okay. Ang dami pang tanong dito. Pero balikan natin to, attorney, ha? Okay, balikan natin. Bitaw. Ay, wala na pala tayong naubos na pala. Diretso pala tayo, attorney. Oo. Okay, shoot. Diretso Shoot, tayo pare. para hingalin ka. Okay. Total, maganda naman yung ambience mo dyan. Pa-relax ka naman dyan. Ito yung mga tanong pa. No? Okay, shoot. Good morning muna kay Kasimanwang Rami Panagsagan. Si Kapitan. Nakikinig sa atin. Tumakbong board member 2022 kasama ko yun. Magaling ang diskarte niya, magaling ang utak. Magaling talaga. Ito may tanong siya, attorney. Good morning muna sa Ninang Marieleni sa San Francisco, California. Good morning ka na, attorney. No? Tanong from Kasimanwang Rami Panagsagan. Paano ang politiko guilty sa ombudsman na sistensyahan, nakaapila dahil Aguinaldo Doctrine na temporary absuelto, kinaso sa sandigan tapos nasentensyahan man guilty, mayad maglagay wa agihapon hidutli. Nano kaso para mayad, para madutlan ay may reclusion perpetua do desisyon. Aguinaldo Doctrine na yun is nakuan si Aguinaldo dyan eh. He was na-absuelto siya dyan yata. Dating governor of Cagayan yata yan eh. Si Aguinaldo. That was after the revolution, 1986 something. Paano talaga? Daywang beses siya taging sentensyahan sa ombudsman, Yes. sa sandigan. Tapos, what agyapon hadutli? Ano na dahil Okay, sa... ang aking kuwan dyan is parang administrative complaint, tapos nanalo siya. Nanalo siya sa eleksyon. So, ang kanyang kuwan, ang kanyang conviction parang nabaliwala because of the kuwan. Dahil nanalo ulit. Ng kababayan niya. Dahil nanalo ulit. So, meaning to say, parang na-regain. Oo, so, parang yun ang kuwan ng Aguinaldo Doctrine eh. Ganun ba yun? Yun pala ibig sabihin ng Aguinaldo Doctrine natin. Pag nanalo ka ulit. Pero depende yun, administrative lang yun.
Pero kung Hindi yung criminal, ban, ibang usapan yun. hindi yung, kaya nung issue ng salin, Mm. wala na naman talagang discarded dyan eh. Pero ang salin talaga, kung Chief Justice ng Supreme Court, Mm. Justice Corona natanggal sa pagka Chief Justice dahil sa salin eh. Mhm. When you violate salin, lahat yung nandiyan na misrepresentation. I do not know, pero of course, magpo-prosecute ka. Siguro yung abogado dito, kung ako abogado yan, titirahin ng Supreme Court hanggang hindi po sila na mapilitan sila na desisyonan. Mhm. Because this is one. This is a matter of national concern because ang dami nating mga kandidato na may violation sa salin. Mm. And di pong ganun eh. Pag salin ba, ma-fall pa rin siya into administrative complaint or pwede na siyang criminal liability? Criminal talaga yung kwan salin eh. Oo. Paano to, attorney? Ito bang Aguinaldo Doctrine na to? Ito na lang ba yung magiging kalasag ng mga politikong to? Kung administrative. Kung Kasi administrative. nakulong din niya bakit Sabagay. hanggang may ngayon mga- may kaso pa si Jinggoy, whatever, I don't know kung nakuha na siya. Parang- Dahil oo. 50 million may get. Alam mo kayo dito sa atin, pag nagnakaw ka ng maliit, kulong Kulong ka. ka. Pag Nagnakaw ka malaki, ng 50 million, 100 Hindi ka million, kulong. hindi ka kulong, nagiging senador ka pa. Kaya malakihan na lang ang ninanakaw nila. Milyones na lang. Oo, kaya kung magnakaw kayo, gawin nyo ng 50 million, papasok na kayo sa kwan. So, ganun pala. Wala inasintensyahan na eh. No? Sa ombudsman, nasintensyahan na Sandigan Bayan. Kaya lang, mga administrative complaint. So, Kaya nung- pagdating ng eleksyon, nanalo pa rin Nanalo siya. pa rin siya. So, Pinatawad na siya ng tao. so sa Aguinaldo Doctrine na tinatawag na to, wala na siyang liability pala. Kung yun ang gagamitin, kaya- so depende kaya sa kaso. Kaya dapat sa mga botante, yung may mga ganyang kaso na may hatol na, wag nilang iboto para makulong na. Kahit na hindi mo boto, pag nadali ka sa counting, patay ka pa rin eh. Ay, dapat wala na tong Aguinaldo Nadali ka sa Doctrine. counting, nadali ka sa Yeah. guns, Ah. gold and guts. Pero wala bang ginagawang paraan ang mga lawmaker natin dito sa Aguinaldo Doctrine na to na napaka-unfair naman? Committed the crime already, pero That is the domain of the judiciary. palitan, Okay, ngayon, kung palitan gusto na lang ng nila- Rizal Doctrine. Pare, kung gusto nila Oh. ng mga legislative body natin because sila ang gumagawa ng batas, ang nag-enforce ng batas at saka nag-interpret ng batas Yeah. is the judiciary. Judiciary. So ngayon, kung gusto nila, kung gusto nilang kanyan is that kumuha sila ng legislation. Now, once convicted, regardless of the offense, whether criminal or administrative, then automatic na disqualification Dapat nga ganun eh. from holding No? public office. Kaya lang may mga interest din kasi ito. Siyempre, mga politiko din yung nakaupo dyan eh. No? If they committed the same crime, ay pwede nilang panlaban tong sa Aguinaldo Doctrine eh. No? O magiging point solution is, nila eh. Ngayon, So, kasi nga, ang ating legislature, sila rin eh. Look at the family dynasty bill. oh, di ba? Wala Yung ngang Atay family, IRR pa rin yun. Dapat may limitation lang ang kwan. Tapos hindi kwan eh, hindi na implement. This is 1986, 87 Constitution. Ang sinasabi ng Constitution natin, it is the family dynasty is discouraged. Is discouraged. Ang problema, Mhm. ang problema is yung mga legislator na magkakamag-anak or may mga coming from Di ba dapat ang mga legislator sila ang gagawa? implement o to give life to the provision of the Constitution. Gagawa nila ng internal rules and regulation.
But they do not do that. They because don't do that. It is against their own interest. Yun. Aguinaldo doctrine is also like that. Yeah. It will be against their See? interest. Mm-mm. So, nasa kwan yan, nasa ating legislature. But of course, kung ang ating tao talaga, mga mamamayan, sila. Klarong, yung karapatan nila, klarong, yung karapatan nila under the Constitution. So, ayun nga, attorney, ang sagwa no? Kasi ang karapatan nila, ang iniisip nila, kaysa sa karapatan dapat ng buong sambayanan. No, may may sariling interest Kasi kung etong family dynasty, etong Aguinaldo doctrine, kung wala ito, ang daming politiko na wala na sa pwesto at wala ng karapatang maapektuhan. Kaya lang, hindi nila inasikaso yun kasi magiging problema sa kanila. Parang kumuha sila ng bato na ipupukpok sa sarili nilang ulo. So, and that is the reason why we have attended magkakapatid. Andyan ang nanay, magnanay, whatever. Things like that. So, kaya katawag sa So, ang tao sana masunod, pero ang problema yung iyan talaga ang kuha natin dito, ang problema sa Pilipinas. Yung political natin na medyo mahirap, hindi natin masasabi na sa pagbabago, yung reform. Wala ganyan na lang ng ganyan yan. Something has to be done about it. Paano? Naisip ko lang. Paano kung etong nahatulan na sa ombudsman, etong nahatulan na sa Sandigan Bayan, paano kung natapos ng kanyang political career? May bearing pa ba to o wala na? Wala nang bearing. Pinatawad na Okay. Nanalo na Sama? So, ba't ganun? Oo, parang dinidepensahan pa dito yung mga makasalanan. Ano bang Aguinaldo doctrine to? Yeah. Administrative case kasi. Kaya lang sabi nga, Diyos daw nakapagpatawad. Pero hindi magandang ginagawa nila Ang problema kasi, di ba, buti sana kung yung committed crime, administrative complaint, nung nanalo siya ulit dahil sa Aguinaldo doctrine, buti kung tumino. Paano kung ganun pa rin ang kanyang ginagawa? Di ba, parang binigyan mo lang ulit ng chance na... Once a snake is always a snake. Yun nga parang binigyan mo pa ng chance ulit itong ahas na to na gapangin ulit. Ang para sa taong bayan. Diba? Parang that is yan ang kuha natin sa ating yung political will. But kasi talagang magkuhan dahil pag election, alam mo, election. Ang election dito sa atin kasi is decided only within 1 week before election See? Yung bilihan ng boto, ganyan, kahit panggalin mo. Good morning, attorney from Ninong Beans in San Francisco, California. Hay nga, attorney, parang hindi naman ako bato na di marunong magpatawad. Kaya lang, you need to choose. Diba? Yung mga tao na dapat patawarin, na alam mong hindi nagagawa ng kalokohan ulit. Diba? Pero kung sa pamamaraan ng eleksyon na binayaran mo yung mga tao na bumoto sa nanalo ka, diba? Nagkaroon ka ng yung Aguinaldo doctrine na hindi genuine. Diba? Hindi ka talaga napatawad, binayaran mo lang. Kaya ka nanalo. So, ayoko dito sa Aguinaldo doctrine. Gusto ko si Aguinaldo, pero ayoko sa doktrinang ito. Yung Aguinaldo na yan, yung gobernador ng Cagayan. Akala ko si Gat Andres. Former military personnel yata, colonel yata yan si That Aguinaldo. was the time na after kasi ang nung time ng... na-recall ko na to. Yes, na-recall ko na to. Aguinaldo, yung mga kasama ng may mga ginawang movie to yan. Oo, sige. Andiyan tumakbo. Pero actually, he's not from Cagayan.
Mhm. Is from other place, kaya lang ganun ang kwan. Oh. And of course, Mhm. military background siya. Mhm. And then nanalo siya, and then na-indict siya, by violation, whatever, Mhm. na-convict siya, and then nanalo ulit siya sa eleksyon, kasi pending eh. Mhm. Nanalo siya sa eleksyon, ay bali wala na yung kwan, yung Mm. conviction niya sa administrative na concern. Ayun ang problema natin. Mm. An Ngayon, elected public official cannot be removed for administrative misconduct committed during the prior term. so yan ang kwan yan. Yan ang issue. Dapat ayusin yan. Pagsamahin na yung administrative at criminal Yun nga eh. conviction should be a ground for the kwan. Ground for the ground for the kwan. For the Buti nga at removal. buti nga attorney at hindi applicable itong Aguinaldo doctrine sa criminal cases, no? Paano na lang kaya kung pati criminal cases applicable ito? Nako, ang daming kriminal. Patay tayo. Buti sa Anyway, administrative ito nga si cases Kwan lang to. Ito nga si, Oh. si Jingo yata. I think si Bong Revilla was exonerated na. I don't know, Jingo ka na-dismiss na. Si Enrile, I don't know kung na-dismiss, pero on humanitarian ground is already nearing 100 years old. Yun eh. Oh, the Parang pinabayaan. legend. Pero alam mo na, Marcos ngayon, siyang legal counsel ni Marcos, pwede siyang ipardo ng presidente, no? Gali. Hmm. So yan ang kwan. Yan ang wala rin kwan. So really sa age niya na almost 100 na. So May tanong, attorney. Ito, alas 8:53. Magandang tanong din to eh. Oo. Attorney, Kas Jofel, now ko lang narinig ang Aguinaldo Doctrine. Thank you. Now mo lang narinig. Ang alam ko, yung Condonation Doctrine, iyon din ba yun? condonation for what? Para Condonation, condonation, parang civil case yan Condonation Doctrine daw, yun ba din ang Aguinaldo Doctrine? Kasi now ko lang narinig ang Aguinaldo Doctrine daw sa civil More or less. case din daw. Ganun yan. Condone. Pero actually, condonation is always used in civil cases. Civil. Oo. Ayun, civil cases pala. So yun nga, administrative. There is no, it's always, but in a way, condonation na rin yun kay Aguinaldo. Ayun nga. Because, nakuha na yung kanyang Administrative liability. nawala na Na extinguish na. He was already condoned. Parang ganun ang kuwan kaya lang nilagay ng siguro Aguinaldo Para may pangalan. may pangalan, Aguinaldo Doctrine. Para madaling tandaan. Alam mo naman yung apelidong Aguinaldo. Diba? At saka yung Aguinaldo is, ito yung mga kasama ng ninakuha nina Hunasan. Sabi nga From Reformatory Movement. sabi nga ng Ninong Vin sa California, akala ko yung Aguinaldo pang Pasko lang. Parang gano'n na rin. Kasi, Pare, oo nga eh. parang pamasko na rin. Diba? Pamasko na rin sa iyo, Ninong. Yung Pamasko na para rin sa talaga aking siguro. Mga opisyal na may kasalanan sa bayan. Yun naman talaga siguro ibig sabihin kay Aguinaldo. Binigyan siya Aguinaldo. Kaya siya nakatakas. He was condoned. Parang pinatawa. Etong mga messages, puro pasasalamat na to, attorney. Okay. Puro pasasalamat na to. Thank you, attorney. Thank you sa mga information na gintao mo kamon makaron. Sambilog, honestly, naukurang narinig talagang Aguinaldo Doctrine na yan. Bakit may ganyan? Hindi na namin ma-explain ni attorney yan. Tsaka wala Magaling yung nagtanong yan, si Rami. Rami pa nagsagan pala yung nagtanong. Magaling na yan. Bright guy yan. Sayang, hindi nanalo. Magaling yan. Ay, mali mo, there's a time He's for everyone. Makuha yan, marunong yan. Saka maganda ang ideya niyan, walang nakakalampas sa utak niyan. Dahil kasi nasusundan niya yung vein ng oil na dumadaan sa Pilipinas. He even wrote the
di Malacanang, president. Ewan kung ilang presidente na, pero hindi pa rin na nakikinig kay Rami sa mga sinasabi niya, which is based on scientific Ayun talaga dapat. findings. Dapat pinapakinggan yan. Yeah. But anyway, yan ang kwan. Actually, sabi niya, yung oil, ang vein, dumadaan yata dito sa Pilipinas, something. Okay. So, bago sa kanila dumating, kunin na natin. Harangan na natin. Much irrigation yung sa ganas. Kaya dalim ng lupa yan, pare. Much irrigation yung sa ganas. Puno-puno na tubig ito sa unahan ay ito sa dulo wa pa tubig hinarang. Kaya yan ang klaseng tao na may prinsipyo yan. Ayun. Yan ang isa sa politikong maprinsipyo dito sa atin. Hindi lang sinuswerte pero darating araw mananalo rin yan, magaling yan. Oh, sige, attorney. At 8:57, maraming salamat sa mga legal advices na binigay mo sa amin ngayon sa pagpaintindi sa mga kasimanwa natin. Imano nga pag-goodbye next Monday again. Sa atong mga kasimanwa, it's good for Aklan we do. Pwede natin ang kabutihan sa Aklan. Walang personal. Walang personal na kuhan. Dapat para sa lahat ang ating gagawin, para sa lahat para sa kabutihan natin lahat, na Aklanon, wag yung personal na agenda ang ating iunahin. And then of course, especially yung mga tao sa mga rural area natin, sa mga bundok-bundok o kung ano sa baryo, dapat yan ang alagaan because they need all the support that they can get from the government. Wag naman i-center lang natin sa isang lugar, makikinabang. Yes. And of course, if we do that, masasabi natin na Asenso Aklan. Champion. Asenso Aklan. Asenso. Todo. Asenso. Ares ko na to. Asenso Aklan. Hindi mo lang Okay. We want Aklanon nga mag-asenso. Tanan nga Aklanon kung pwede nga kay ganan para mag-asenso. Ngayon, wala naman akong issue sa politika, pero kung mabuhay yung kamo sa politika, you have your chance. You have your chance. Now, let us give a chance. Yan yun naman ang pagkakataon ng mga Aklanon. Hindi lang puro kayo ang... Ayan, dahil sa crime and justice, we care. Okay, attorney, thank you so much and hope to see you soon and relax ka muna dyan. Salamat na marami. You have a great day. God bless. Yun! Ako man yan ni Ninong, gawam ko tara, aginaldo sa Pasko, di ba Ninong? Speaking of aginaldo, apanganit Berman sa rakago nga raw, agro t-shirt nga itong kanamiton man yung padagan ni Ninang Silin. Oo, nasa New York, ito Ninang Silin ng Tutito Boy, ay sininong Vince na nga raw. Wala ka masabi. Basta rong aginaldo ay sa Pasko taron Ninong. Kapabati-bati ka man na ihado. Ikaw mo ito nag-open up karon Ninong. Alas 9:00 na. Stana kita di karaya sa atin niya pagpanerbisyo publiko makaroon ng Lunes. Hinagauman, same time, only here sa number 107.7 NRG FM Kalibo. Salamat gid sa atong mga suki ng mga tagpamati. Sa atong mga naging kakbay sa pagkatid balita sa Kahit Patrol. Nga ginamanihar tamon ka ng navigator kasi manwang Jerome Lastimosa. Atong mga Energy Patrol reporter kasi manwang Mary Joy de la Cruz Melgar. Kasi manwang Jeneline Gano. And the Good Vibes Man kasi manwang Malbrit Danlida. My co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Sa News Department kasi manwang Kensley Braulio. Kabilugan nga puwersa, sandatahang lakasit Energy FM Kalibo. Sa overall supervision, amon ka nga pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman, kasi manwang Apol Zaraspe III. Atas, ang may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko.
This is your certified cool guy in charge. Kasimanwang Jofel. Perucho magpusaw po. Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko. Palangga ko. Prangkahan. Prangkahan.